Tiniyak naman ng Pilipinas at ng Saudi Arabia na ang pagpapanatili ng maayos na relasyon nito. Kaugnay niyan, ibinahagi ng Saudi Arabia ang 100 toneladang press dates bilang donasyon sa bansa. Ang detalye mula sa aming kasama si Sweden Velado. Matapos buwang putukan sa pagitan ng bansang Saudi Arabia at mga rebeldeng grupo sa Yemen, nag-anunsyo na ng tigil putukan ang Saudi at inilunsad ang Operation Restoring Hope nitong Miyerkules. Sa nasabing insidente, isa umanong lalaking Pinoy ayon kay DFA Assistant Secretary Julius Torres ang nadamay at nasugatan matapos masabugan ng bomba ang kanyang kotse at tamaan ng mga tumalsik na bubog. Subalit bagaman pinag-usapan na itong bumalik sa bansa, ay nagmatigas pa ring manatili ang ating kababayan sa Yemen. In-announce ng pamahalaan ng Saudi Arabia, ng Kingdom of Saudi Arabia, na ititigil nila yung papalitan nila ng inisyatibo mga diplomatiko. Yung gumbahan nga ay maraming nasasaktan na hindi naman kasali sa gulo. Kasama na nga isang Pilipino, tinamang siya ng mga bubog, pero okay na rin siya. Medyo stable na lumabas na ng ospital. Itinaas naman sa Alert Level 1 ang Johannesburg, South Africa matapos umatake ang ilang mga tribo doon sa shopping malls. Naghihimutok umano ang mga African dahil mas napapaboran sa trabaho ang mga Pilipino at naaagawan sila ng oportunidad. Samantala, formal nang na-turn over ng Embahada ng Saudi sa Pilipinas ang tonelada ng pressed dates o minatamis na prutas. Donasyon ito ng Saudi sa mga kapatid nating Muslim dahil ito ang kinakain nila tuwing sila ay nagfa-fasting, lalo na sa panahon ng Ramadan na nakatakda ngayong 15 ng Hunyo. Ang dates kasi pag Ramadan na, pag fasting, buong araw, hindi sila kumakain at iftar, yung pagbaba ng araw. Ang una lang kinakain yan. Tiniyak ni Assistant Secretary Torres na nananatiling masigla ang relasyon ng Saudi at Pilipinas. Sa Middle East, pangalawa ang Saudi sa may pinakamaraming bilang ng mga Pilipinong doon na mamasukan o nakatira na. Porsyento ng OFWs doon ay welders, oilfield workers at engineers. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.